Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Marami ho talagang nag-aasam-asam na pumalpak ho si President Digong sa kanyang trade mission. Alam niyo mga boss, itong lakad ho ni President Duterte, dapat ho naka-assign ho to kay former President Fidel Ramos as the China envoy. Kaya hindi ho magandang nasabi ho ni former President Fidel Ramos doon ho sa he had something not really nice to say and we don't really care about that. But because dapat ho si Fidel Ramos, former president, ang etong pupunta sa China. But you know what? Ginawa ho ng presidente. Nakatingin ho dito, itong sa mga hakbang ho ng Pangulo ay nalalagay sa sentro ng kontrobersiya ang bansa ho ng Pinas at ang presidenteng tinatawag na colorful personality and a colorful language na yung US nakatingin lang ho. Yung European community nakatingin lang ho dyan. Yun ho mga human rights and then the bleeding hearts, the detractors, yung mga kumukontra, they want Duterte not to succeed. Kasi dito ho kasi pag titingnan ho natin, the aces are against the president. Yun ho mga alas, mga baraha, talagang dehado ho rito ang presidente. Kasi alam niyo bakit? O nga naman, nililink ho nila, yun ho nangyari sa US relations with the Philippines and US relations na sinasabi naman itong Amerikano, we haven't done anything. Okay. Yung inyong ambassador nga pala si Goldberg, whatever that is, ambassador, pero pag nagsalita ho siya, something to do, yun ang mga internal affairs, ito na ho yung sinasabi na ho natin, meddling na ho ito on politics because the ambassadors doesn't have any rights to say that on behalf of the United States of America. Kaya nabuisit ho si Digong. Ngayon, ang mga US ho kasi nakatingin lang ho ngayon Nakatingin ho sila sa trade mission. Nasanay ho ang US na talagang tayo ho'y kaakibat nila na little brown brothers na lagi sila ho'y pwedeng makialam sa lahat ginagawa ho natin. Pero sa drug war na sinasabi nitong si Duterte, they're sniping. They're sniping to the left, to the right and saying, things not really good because courtesy ng mga bleeding yellow hearts. So ngayon, ito hong trade mission ito, a lot of detractors, the bleeding yellow hearts, the liberal, the human rights, the church, the detractors, at yung hong sinasabi nila na kumaari, pinagdadasal nila na matapos agad ang termino ni Duterte. And as a matter of fact, it's so funny because they're talking about impeachment. Even si Carpio. Kaya ang ginawa ho agad ni Digong, sinupalpal agad, wala akong plano na gumawa at papasok ng anumang agreement sa China other than yung anumang usapan, anuman yung mga bagay na para sa bansa natin hindi pwedeng baguhin. So sinabi na ho ni President Digong na ngayon at this point mga boss, you know, we expect only na sana ho natin, let's keep our fingers crossed na makadala ho ng loan package or cooperation or aids. Ito hong si President Digong na about 3 to 4 billion US dollars from the second largest economy in the world, and that's China. And that's why nakatingin lang ho US. And that's why nakatingin yung mga European community, even the UN, even some other countries na medyo may not so good things that they'll say, that they're not saying anything good at all, courtesy na sinasabing the yellow bleeding hearts, the church, the liberal, and then, sabi nga, the human rights, and the detractors. Kaya para sa akin, etong bagay na gagawin ni President Digong, he shouldn't, parang pagdating niya rito, dapat dala-dala niya na ho yung mga aids na cooperate from trade mission, dala-dala niya ho yung tulong, assistance, not only that, pati yung fishing rights
na mga maliit natin na mga isda, kahit na papano, mapagbigyan mga isda ron. Alam nyo kasi, ang China kasi parang pagpunta ho ni Digong, strategy rin ho to ni President Duterte na sa halip na magalit ang China, pinagagaan yan loob na kami pupunta sa inyo. Pwede bang hayaan nyo na lang? Siguro, ako ho, I'm looking forward to na sasabihin ng China, o sige, pwede kayo mangisda riyan. Pero yung sinasabing bagay na pag, hindi kami sang-ayon, so, you can disagree agreeably, but then again, there's a form of diplomacy. Kung si Digong ay naging matindi sa US and UN, ang pinakikita ni Digong, kaya naman namin manindigan sa aming mga paa at makipag-trade relations sa ibang bansa tulad ng second largest economy in China. So, eto ho ang kanilang ginagawa. So, let's just keep our fingers crossed because, inaantay ho ng mga detractors na mga kumukontra. Huwag sana. Huwag sana parang yung babaeng nagdadasal nakatingin sa kisame. Nagdadasal kung sino pa. Parang si Delilah.